Noong linggo po ay hiniling natin na tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman. Pagalingin tayo sa keto. Bahagi rito yun na linisin tayo sa ating mga kasalanan. Sa Ebanghelyo yung ipinamanig ko sa atin ay pinaalala ni Jesus ang patuloy na tema, maging malinis sa labas at sa loob. Alam ko natin na ang mga Hudyo ay may mga rito na paglilinis na katulad po ng ibinahagi rito, mga tasa at mga pinggan at mga kamay. Hindi lang po bilang bahagi na kung tawagan natin ay physical hygiene. Ngunit ito ay bahagi ng kanilang pagkaunawa natin. Ito ay spiritually in nature. Yun yung kanilang pagkaunawa. So, nais rin pinaalala ni Jesus na itong mga panlabas na pagkilos ay dapat din maging bahagi ng panloob na pagkilos. So, maging malinis. Maging malinis hindi lamang sa alikabok at sa dumi, ngunit sa anumang uri ng kasalanan. Yung ating unang pagbasa na napakinggan po natin ngayong araw na ito mula po kay Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma ay ipinamanig niya na din na dapat din maging malinis tayo sa laban sa kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisigil sa katotohanan, sa makilala ang Diyos ng maliwanag ng sa ganun matugunan mula sa paglikha niya noong simula ng sanlibutan. Bahagi rin po na ipinaalala natin na yung pagsamba sa anumang larawan ng tao, ibon, hayop ay kinakailangang pagsisihan. Kaya bahagi yung panyaya ni San Pablo natin na iwasan ang marurunong pita nang sa ganun hindi magumon sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. So bahagi yun. So yung kalinisan, kasi kalimitan binabanggit lang natin yung 6 commandment kung tusin po yan dahil kasama na rin dito yung buong utos ng Diyos. Yung anumang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung hindi pagkulang, pagkikanan sa mga nakagaganda, yung hindi malumid na pagtingin sa katotohanan, anumang uri ng pagnanakaw, ay bahagi pinaalala lang sa atin, katulad ng pinamanig sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Pero yan ang panyaya ng pumikapal, maging malinis. Pero very striking sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito.
Sabi nga natin, paano? Well, yung pinamanik niya rin ay dapat na maging malinis sa loob. Pero yung isang pamamaraan na ipinamanik niya rito yun ay ipamigay sa mga lupa yung mga laman. Ano yung laman? Laman ng mga taas at pinggan. Bakit? Ano ba yung mga laman mo? Yung mga alahas. So, tumutukoy sa lahat nito sa tinatawag natin paalala na Jesus na yung mga excess sa buhay ng tao. Bahagi yun. Hindi lamang yung pagtulong sa kapwa o yung kawang gawa as a form of reparation. Kasi bahagi yun pagka tutulong sa kapwa mo, yung tinatawag na natin ay kung tawagin natin ay sa Tagalog ay pagbibigay yung hinihingi ng katarungan or yung mas kilala natin sa tawag na pagbabayang buri. Kahit na anong term na gamitin natin, yun ang ibig sabihin mo. Ang ibig lang sabihin nun reparation. May nagawa ka, ay kinakailangan mong i-repair. At isang pamamaraan nito ay bahagi yun na kung saan ay yung sinabi ni Jesus ipamigay sa mga lupa. Ito ay hindi lang doon sa reparation, ngunit kasi justice yun. Ito, yung pahayag na Jesus natin para maiwasan daw natin yung pagkakaroon ng dumi o pagkakasala ay maging bayang sa pamumuhay, avoid excesses, bahagi yun pagkakataon kasi o kung tawagin natin yung greediness, yung pagka tawagin natin dito ay yung magiging magulang, magiging gahaman. At ang isang pamamaraan para huwag tayong magkasala, yun, ay ipamigay sa mga dukha. Kasi kung makita rin naman natin, lahat ng kasalanan ay sabi na natin, ay nagsisimula sa pagiging gahaman. Kaya yun yung pamamaraan na ipinakita ni Jesus na makapagtimpi tayo sa anumang uri na karumihan. Kaya kung minsan, makikita po natin ay kapag sobra-sobra na yung mga bagay na nasa atin, ay sabi nga po natin, ay doon nagsisimula ang pagkakasala. Kaya po, bahagi yun na kinakailangan natin na bigyan ng liin. Kasi baka hindi natin namamalayan ay ganun kasi kalimitan yung tendency ng tao. Mag-akot ng kayamanan. At kung minsan makita natin hindi makukontento ang tao. So parang magkaroon ng reversal. Sinasabi ni Jesus natin, ipamigay mo sa mga dukha ang laman
ng mga tasa at pinggan. Kasi kung minsan nakala natin, no, na yung excess, no, yung mga sobra, ay kung minsan, no, ay siyang naging dahilan ng pagpaparumi sa ating pag-ugnayan sa daigdig na ito. So makita po natin. Kasi kung minsan hindi natin napapansin natin, yun yung isa sa mga estilo na paggawa ng kasamaan, yung pagkakaroon ng pagiging kahaman. Siguro masabi natin, no? Kaya marami ang medyo nakita natin mga halimbawa. Anong sabi? Ay binili lang daw niya yung isang mamahaling kotse. Pero mo yun, bumili ka ng mamahaling kotse, hindi mo naman magagamit araw-araw. Pero mas matindi pa yung isa. Ano sabi nga ng isa? Binili niya raw yung kotse, gawa lamang ng payo. Well, pwede siguro sabihin natin, joke lang yun. Pero, that is too excessive. No? Yun ay bahagi yun. No? Sabi nga natin, na binili mo lang yung milyong sasakyan, gawa lang ang nagustuhan mo yung payo. Ay, sampalo yun eh. Sampalo yun. Samantalang pwede mo maiwasan ang ganung uri ng pagkakarangyaan at maaaring maiwasan ang ganitong uri ng kasamaan. Hindi akin to. Hindi akin to. Kaya hindi ko dapat kinukuha ito. Hindi dapat ako mandadaya. So, yun. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Isa ko yun sa dapat natin bigyan ng diin sa ating buhay. Baka hindi natin namamalayan, kinakain na tayo ng mga bagay na excessive. No? Na sobra na sa atin. Bagamat kumisan yung tao, hindi niya namamalayan yun eh. Alam niya man yung tao, lahat ng pagkaunawa ng tao, lahat ay kulang. Pero makita natin yung pinaka-common sense. Kasi yan ay doon nagsisimula yung nagpaparumi sa tao. Ang tawag na kung dito yun eh. Kung yung maalala yan, nililibang tayo. Or yan yung bait. Yan yung patibong na ginagawa sa akin. At kapag hindi natin na-check yan, ay doon din tayo ahapon. Kaya yun ang maliwanag na sinabi ng Jesus. Ipamigay mo ang lamang ng tasa at ng mga pinggan. At makikita natin yung tunay na kalinisan ng ating pamumuhay.